4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storicon at the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Wednesday, December 18, midweek. The signing of the 2025 national budget has been postponed. Executive Secretary Lucas Bersamin says this is to allow more time for and we quote, rigorous and exhaustive review. The signing was originally scheduled for December 20. That's Friday. Well, was supposed to be Friday. The PhilHealth will request 48.5 million pesos for the nationwide commemoration of its 30th anniversary in 2025. That's down from the original budget of 137.8 million pesos. Okay, let me repeat that. 137.8 million pesos. Baka hindi nagsingin sa inyo eh. PhilHealth re-evaluated the initial proposal amid or after a public outcry over what was described as a lavish celebration using taxpayers' money. 137.8 million pesos. So 48 million, medyo better ng konti. I don't know if it's still acceptable, but anyway. And Tropical Depression Caribbean maintains strength as it continues to move over the waters east of Mindanao. It was last spotted 195 kilometers east of Hinatuan in Surigao del Sur, where signal number 1 is up today. And joining us today is Storycon's resident political pundit, Tito Ronald Llamas, na humihikab-hikab. Sayang hindi ka naabutan. Namunti ka nga doon. Jet lag pa. Oh, may jet lag. Pero sana imbitahin tayo doon sa party na yun, no? Christmas party. Oo, 48 million. 48 million. Ilan kaya lechon yun? Saka baka. Bino mo down from 137 million. Kung naman, binabaan na nga at may reklamo ka pa. Oo. Ito na natin taga-Paranaque. May reklamo yung taga-Paranaque. Philippine Star kaya? Makano kaya ang gasto sa Christmas party? Oo, ang Philippine Star, aming pamintuan ng bossing, magkano Christmas party aabutin ng Philippine Star ngayong taon? Siguradong ni walang 1 milyon. Ano yun? Pansit Canton lang yun siguro. Naka-plastic pa. Mamayang gabi nga, may Christmas party kami. Nagluto ako ng mechado. Aba? Aba? Eh bakit ganun? Hindi niya pa natikman ang mechado ko. Naku, yari kayo pag natikman. Ba't hanap-hanapin niya. Nagyayabang-yabang ka, wala ka namang pruweba. Hanap-hanapin niya. Sige, hinahanap na namin ngayon pa lang. Amin ba? Ang sabi ni Louis Beltran, show, don't tell. Yeah. Show me the money! Show me mechado. Ito, ang lakas ang press Show me release. the mechado. Wala ka namang patunay. Mechado, kaldereta, Yan, adobo sa gata. Ano? Wala kayong laban doon. Wala kami laban kasi wala kang patunay. Hindi ka tulad ng Christian Esguerra, hamon ng hamon. Wala namang binatbat. Kami susundot naman to. Wala siyang TF. Mga Lord de Vera, wala yan. Pakita mo na lang, pakita mo ebidensya. Wala, hindi ka ako imbitado sa Christmas party rito. Paano ako magdadala mo? Diyan. Nagpaparinig. Gusto niyo magdala ako ng mechado? Wala namang imbitasyon. Magpapakrisos party tayo para sa kanila. Sige. Oo. Sa April 1. Buti pa. Teka. Balikan natin PhilHealth. So ano nangyari doon? It was originally 137.8 million na ang sabi nila, para daw sa kanilang anniversary or inauguration. 30th anniversary. Oo. Tapos ngayon, The Big 3-0. inamin na Christmas party. Pero binabaan na sa 48. 48. Oo. And it would have gone unnoticed if not for, I think it was Dr. Tony Lechon who wrote about it noong una eh. I suppose may nag-skill sa kanya. Talagang the plot thickens no? Parami yung mga issues no? So yun, naway makatikim naman tayo ng ganung kalaking kahit 48 million lang. Naglabas din ng statement sila, di ba? Sila Desma at si Herbosa na hindi naman daw mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth, no? Kahit siniro yung budget. Di ba? Kulang na nga yung serbisyo. Parang naman, bawasan pa nila yon. Parang hindi yun ang issue no? Parang non sequitur no?
Pero Anyway, mukhang tinabla naman ng Malacanang eh. Hindi natuloy yung signing on Friday. Oo. Tapos may mga umatras na mga na halimbawa yung Tingog party list, no? Inatras na yung kanilang controversial na budget. Magla-line item veto daw si President Marcos, yung original statement niya, ayaw niya, di ba? Ngayon, magla-line item veto na siya. At saka, I think, hindi pa rin off the table completely yung baka ibalik sa BICAM. Pwede pala siyang i-reconvene, Although may initial reaction na yung some of the leaders anyway, sa House of Representatives, ayaw daw nila. Kasi na-ratify na. Oo nga. Pero na-ratify na daw. At least parang sa Senate ay parang ang ginawa nila parang survey eh. Parang walang quorum nung naaprubahan eh. Kaya may mga ilang senador na nagrereklamo. I think naman there's no rule that prevents either chamber to having BICAM to reconvene. I don't think there's any rule in black and white on that. Sabi niya ni former Senate President Frank Drilon, sabi niya pwede pa raw at this point. Lalo na ang daming sinabi ni former Senate President Drilon na maraming unconstitutional doon sa nangyari. Delikado din yan. Alam mo, mag-ingat-ingat din. Culpable violation of the Constitution is an impeachable offense. Kapag yan, kung sinong pipirma dyan, baka magkaroon pa ng isa pang impeachment initiative. Wala pa nga yung una eh. May wala pa yung una. Baka mapabilis yung isa. But speaking of the budget, let's bring in our first guest for today. We have DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. I think she's also the spokesperson of the DSWD. Ma'am, magandang hapon. And welcome to Storycon ASEC Dumlao. Magandang hapon, ASEC. Good afternoon po. Ma'am, finally, we have you. Thank you for joining us kasi ilang araw ka nang hinanap ni Tito Ronald. Attention na po. Sa kasalukuyan nga po, nandito ako sa Baganga, Davao Oriental. May sinasagawa po kaming payout. So, medyo mahina lang yung signal, but thank you for inviting us. But thank you for accepting. I know you're very busy. Ma'am, let me start off with this. Kasi, it's still very controversial yung both the ACAP program and the AIX program. Although it's also, I suppose, a good program kasi it's kahit pa paano, it's cash for people who are in need. But again and again, we keep hearing complaints and assertions na it's turning into a pork barrel of sorts by legislators. Now, let me point out a Philippine Star story noong May 2024, quoting Secretary Gatchalian saying na DSWD will not allow politicians to distribute ACAP cash aid. Very clear po yun. DSWD will not allow politicians to distribute ACAP cash aid. What is po the policy with regard to that? Ibig sabihin ho ba, dapat hindi pwedeng mag-abot yung mga congressman at senador ng whether ACAP or AIX sa mga benepisyaryo? Tama ka dyan, Sir Ed. Sa mga guidelines ng DSWD, only DSWD personnel ang dapat mag-abot noong mga ayuda na ipinapaabot natin. Yung mga paymasters natin are DSWD personnel. Sila lamang po ang tumipirma doon sa ating mga documents, yung mga financial documents. Sila lang po ang nagre-receive ng cash na i-disburse and sila rin lang po ang nagpapapirma ng payroll at sila lamang po ang nag-aabot ng tulong doon sa mga clients or beneficiaries po natin. Yes, ma'am, I understand po. Sila po yung pipirma, sila po yung nag-approve and all that. Pero po kasi we've seen time and again and we've also seen pictures in both the mainstream newspapers and on websites published by LGUs, by even these politicians, na yung mga politiko, congressmen, senators, sila po ay nasa entablado, kasama sila sa nag-aabot. Binibigay ng DSWD sa kanila yung cheque o anuman, tapos sila magbibigay o sila nag-aabot doon sa beneficiary. Google mo lang, makikita mo, mga politiko yung kwan. Opo. And I know po, approval in the end is DSWD, pero mukhang physically, although dumadaan lang, dumadaan pa rin. Kumbaga sa college, ang tawag dyan, ASEC style bulok. Well, ito naman po lagi namin pinapaalala sa ating mga field offices na while we value and nurture our relationship with our local partners, dapat tiyakin po na
inform yung mga beneficiaries natin na ang tulong po ay nanggagaling lamang sa national government. Wala pong kinalaman yung mga political actors who are present in some of the activities that we are conducting. At lagi nga rin po natin pinapaalala sa ating mga beneficiaries that it is the DSWD which is doing the validation, the distribution, and lagi rin po natin kinoconvey na there's guidelines that is being followed for the implementation of these programs. While we respect our local partners who are present, of course, some legislators are on the ground para mag-exercise ng kanilang oversight functions, and some local partners are also present to provide logistic support sa DSWD. Dahil kami ay wala namang po mga payout venues on the ground, kami po ay nagre-request sa kanila. Kaya po siguro sila nandun sa mga payout activities. But then again, inuulit po natin, wala po silang kinalaman doon sa distribution. The funds that are being released, yung tulong po ay galing po sa national government. Pero ASEC, anong klaseng ASEC, may oversight? specific provision ba anywhere? Circular, executive order, batas, charter ng DSWD, prohibiting politicians from standing on stage kapag namimigay yung DSWD personnel niyang ganyang mga ayuda. Anything po in Kahit black and white. tumayo lang doon sa tabi ng pwede na eh. Saka ang nakikita namin actually, merong mga streamer doon. Ang pangalan na nakalagay, hindi ng, merong DSWD pero mas malaki usually. Ang pangalan ng mga politicians na magpo-posing afterwards doon sa distribution. Meron bang ganung prohibition? With huge pictures. Yes. No? With Actually, huge meron po pictures. kaming policy guidelines. This is a Memorandum Circular number 9, series of 2021. Ang title po nito is Policy Guidelines on Strengthening Partnership with Stakeholders During Election and Non-Election Period. Dito naman po layunin na talagang i-encourage natin ang ating mga beneficiaries and the general public, lalong-lalo na po yung mga partners natin, to take active participation and report kung may mga ganito po silang nakikita, na kapag may mga observations po sila, na like tarpaulin, ng mga political actors or standing on stage. Dahil na doon po sa guidelines namin na talagang hindi po natin hinihikayat na magkaroon ng mga tarpaulins. The tarpaulins that should be present in our scene ay dapat yung title lamang po, nakalagay lang po yung title ng activity. And yung mga personnel nga po ng DSWD, dapat yung nangunguna doon sa mga activities po na iyon. So kapag meron po talaga mga na-observe, then we highly encourage na mai-report po because there's a grievance redress mechanism that was established as a result of this guidelines. Pero Ano po ASEC, yung mechanism na yun? Kanino magre-report? Saka may penalty ba? Any form of penalty kapag you are a subject of a complaint na gano'n na? Yes. Meron pong may grievance redress mechanism. Ito po ay minamanage. It's a agency operation service. Minamanage po iyan ng aming agency operation center. Lahat po ng aming field offices ay meron pong mga hotlines. So pwede pong ipaabot doon. There's also an email address that may be used for this purpose. And then kapag meron po nakikita na violations, ini-endorse po namin or ini-refer din namin sa Department of Interior and Local Government. And during the campaign period, ini-endorse din po namin sa COMELEC. meron na bang nagreklamo, ASEC? Dahil from our vantage point, parang siya yung norm rather than the exception. Baka maubusan kayo ng staff kung irereklamo lahat yan. No? So, meron na bang, sa kasaysayan nyo, may nagreklamo na ba? Sa dami ng nakikita namin na violations. Kung matatandaan niyo po, when we implemented the social amelioration program during the pandemic period, meron naman po tayo mga file na mga cases against some political actors or local officials who have misrepresented or used yung programa to further their political interests. Meron naman po, may mga cases na na-file against them. Sa kasalukuyan, wala pa po tayong mga namumonitor na mga reports nanggagaling from the ground.
Ma'am, not to put you on the spot kasi in the end, of course, you guys are the implementors eh. You guys are just implementing the money given to you by Congress. Hindi nyo naman pwedeng itulak yung mga senador sa stage pag nandun sila. Pero kasi, to your point po, di ba, pwede magreklamo versus local officials and all that. Pero you're talking about senators and congressmen who are also in charge of the purse strings eh. And you know, there are many ways of going about circumnavigating going around the rules eh. For example, napansin ko marami kasi I googled eh. A simple Google will sometimes do eh. Maraming salamat kay Congressman Ganon para sa akap pa sa tulong ng DSWD. So, nag-thank you sa politiko sa tulong ng DSWD. So, meron kayong second billing, kumbaga. So, it's not saying na sila yung nagbigay ng pera o sa kanagaling ng pera, pero actually, it is saying like that. Dahil ang laki ng banners sa likod eh. Tapos ang laki ng mukha ng mga congressman. Tapos sila talaga yung nag-aabot. One specific example. Daniel Fernando, the governor of Bulacan, siya mismo nag-post one senator, hindi ko bagay din ang pangalan, Pwede mo magitin na. Si Amy Marcos. Sa likod niya, LED wall. Maraming salamat, Senator Amy Marcos sa AX Distribution. Ganon. Tapos may picture ni Amy. Paano pa ganun? Kaya nga po doon sa MC number 9 series of 2021, ang talagang layunin yan, palakasin natin, no? Empower natin yung ating mga clients, yung ating mga beneficiaries, para maging bantay, gabay, kaagapay at tulay po natin sila. We empower them by providing them information na pagsasabi na itong tulong na ibinabahagi po natin ay nanggaling sa national government at hindi po sa kung sino mang politiko. In that way, by providing them with that information, they could make informed decision. They could make informed judgments. So kapag ganun po, alam nila na hindi naman po tama yung sinasabi ng political actor na ito, so dapat kong i-report. Di ba? So nagiging partner natin sila, we engage them. And in that manner po, I believe makakatulong yan in improving kung ano man po yung mga observations ngayon. Pero ASEC, ang report kasi ASEC ng BICAM, 5 billion sa Senate. 21.5. 25 versus 5. Tapos 21 billion sa Congress. Ibig sabihin, yan ay BICAM report. So, medyo na-undermine yung sinasabi nyo na DSWD lang dapat. Dahil parang dyan pa lang pinaghahatian na eh. Bakit ganun? Considering that the 2025 General Appropriations Act has not yet been approved, hindi po muna tayo magpo-comment on that. Hintayin po natin na ma-approval yan at mailabas. Sige, Asa, in personal nyo, have you received reports halimbawa ng mga tao ninyo, mga they are ordinary bureaucrats. Ngayon, dadating dyan yung senador, yung congressman, si mayor, yung governor, magpo-posing doon. Have you received reports from your personnel humihingi ng tulong? How do we deal with these politicians kung nandito? Kami, we are mandated na kami yung mamigay. Anong sasabihin nila? Have they sought guidance from the DSWD leadership tungkol din how to deal with the politicians? Ma'am Ana, nung linabas na natin yung guidelines na ito in 2021, we've had several meetings with our field office personnel na kung saan nga gina-guide natin sila on how to talk, how to explain then to our local partners how do we execute or how do we proceed with the program, especially kapag may mga payout activities po tayo. Na-explain naman po ng aming mga field office personnel na kapag in the most respectful manner, na-explain nila sa ating po mga officials na kung po pwede, ay huwag na lang po magsalita, pwede na lang na mag-observe na lang po sila doon. Nangyayari naman po. I think sa mas mabuting pag-uusap at maayos na koordinasyon ay nagagawa naman pong maayos yung mga activities po namin. Ma'am, just to emphasize po kasi one particular case that is a bit glaring. Noong September 6, 180 congressmen descended upon Davao City to distribute more than 1 billion pesos in ayuda.
through the DSWD. ito po yung kanilang caravan. It was not their money. It was actually DSWD that was supposed to be in charge of distributing it kasi it was AKAP and AIX pinagalo-halo among other things. But the 180 congressmen as well as the speaker over there in Davao City, and they were the highlight of the whole show. Sila yung nasa entablado at sila yung nag-distribute. So it does put your agency in a bit of a bind, I'd imagine kasi kahit paano you guys nga are supposed to be the bureaucrats, the implementers. At nasa lahat siya ng news, Sec. Opo. Hindi siya nakatago, nakalabas siya sa lahat ng news. Well, sabi ko nga, lahat naman po ng pamamaraan ginagawa ng DSWD to insulate our programs and services from any political interventions. At gaya nga po ng sinasabi natin, lahat naman po naging pinapatupad natin dumadaan doon sa validation process, sumusunod yan doon sa guidelines that were set. So, what I can assure you na hindi po nahahaluan ng politika itong mga programa namin because talagang dumadaan yan sa masusing assessment po ng aming mga social workers. Yes, ma'am, can I go through the process lang? I was reading kasi the Memorandum Circular number 4 that was the AKAP for DSWD. May proseso po kayo dun sa sa pagpo-process ng mga applications from the submission of documents, the assessment, the screening, the interview, and the approval and the releasing. Nowhere there does it say that a politician can come in to make an endorsement or make a reference. But I don't know, baka meron doon in very general, in very vague terms. I'm wondering lang, in relation to Ronald's question kanina, na yun nga, ang sabi ni Senator Grace po kasi na pag-usapan na pagkasunduan na yung AKAP 5 billion ng Senado at 21 billion ng Kongreso. How does that translate in terms of how they, paano yung hatian bale? Is that in terms of earmarking or referrals? And how is that referral made to the DSWD? Pag ganun po ba, in other words, ang Congressman Senador, paano sila nakaka-entrada doon sa sistema? Ang referral po ba o paano po? Yeah, similar to assistance to individuals in crisis situation naman po, yung dun sa AKAP, ganun din po. May mga clients na lumalapit, yung tinatawag natin na walk-in, nagpupunta po doon sa aming pong mga tanggapan. And then may mga clients naman po na may mga referral o referred ng local official because we understand in some localities kulang po sila ng mga resources kung kaya nga po gumagawa sila ng referral at sabihin na pwedeng i-assess ng DSWD for appropriate intervention. So kapag ganun po, may walk-in ka man o referral ka man, sumasailalim ka pa rin. Ini-interview ka pa rin ng aming mga social workers at pinagsasubmit pa din po kayo ng mga documentary requirements. So dumadaan po pa rin sa process kahit walk-in or may referral. Pero meron bang may yun quota kaya ba ang ibig sabihin nun? Yun ang ibig sabihin ng hatian na yan, yung 25 and 5 billion, na each senator is allotted a certain amount na pwedeng i-endorse sa DSWD and the same with the congressman. Yun ba ibig sabihin nun? Hindi, Ma'am Ana, sabi ko nga kanina, hindi ko po muna masagot kasi hindi pa po natin nakikita, hindi pa naman po na-aprobahan yung 2025 General Appropriations Act. And then nung nakakuha kami ng copy nung result nung BICAM ay hindi naman po naka-per project activity and program. Total agency budget lamang po yung nakita namin. So we really could not comment on that until we see the approved 2025 Pero linawin ko lang, they can go directly to DSWD, di ba? Kung merong kailangan from DSWD, kailangan ng AKAP or yung AIX, pwedeng dire-diretso sa inyo, right? Sino po, Ma'am Ana? Yung pong client? Kung may nangangailangan nga ng tulong, yung ayuda, through the AIX or the AKAP, pwedeng dumiretso sa DSWD. They don't need an endorsement from a politician. That's correct, ma'am. Yan po yung tinatawag natin na walk-in. Pwedeng po silang pumunta doon, bring with them the requirements, and then we will assess. And then, yun po, they will be assisted by our social workers. Saka linawin ko lang, yung Malasakit Center is under AIX, di ba? Doon sa Malasakit Center, iba't ibang mga government agencies po iyon. Para kasi nakabuo ng one-stop shop. Ang DSWD is part
of the agencies na nagpa-participate po doon. So, doon naman po sa mga malasakit centers, yung ating mga social workers na de-deploy doon sa mga hospitals, pinaprocess din po nila yung pong mga request for medical assistance. In that manner, Ma'am Ana, hindi na pupunta doon sa aming pong mga satellite offices or main offices yung pasyente. Doon na lamang po ay napaprocess na po natin yung kanila pong request. Pero sino yung main agency sa malasakit? Because we are under the impression that it's under one senator. Yun yung pinapalabas siya, no? It's a one-stop shop, so iba-ibang mga agencies ang nagpa-participate on that, Ma'am Ana. Okay. Ma'am, ano po, balikan ko lang po yung kanina yung sinabi na may Memorandum Circular number 9 of 2021 that sets the guidelines for yung mga participation po ng mga politiko. So, in the end po, to just put it in black and white, in the end po, ano po yung allowed at hindi allowed pagdating po dun sa distribution ng mga ayuda, whether AIX to o AKAP? Ano po yung patakaran ng DSWD pagdating sa sino ang pwede sa plataforma, sino magtatalumpate, at sino sino hahawak ng cheque? Ganun po. Something like that po. Paano yung ating patakaran? At kung sakaling may violations, ano ba mga sanctions ang ibibigay? O sino pwedeng puntahan? Well, actually, Sir Ed, maganda yung inyo pong rekomendasyon. We will submit the guidelines for review para po kung kinakailangan ng lagyan natin, i-amend at lagyan ng ganitong pong mga provisions sagwa po ng DSWD para po mas maging malinaw din para sa ating po mga field office personnel. Wala akong rekomendasyon. Anong kailangan, no? Legislation ba yun? Will it need legislation o circular lang? Pwede na? Ito po yung internal guidelines po namin, Ma'am Ana. Internal guidelines. Yes. Kasi kung halimbawa nga po, may mga nakalagay po kasi doon is yung doon sa tarpaulins nga po na hindi natin ini-encourage na magkaroon ng mga tarpaulins sa mga political actors during our payout activities. And hindi rin naman po natin ini-encourage yung mga pagkakandak ng mga pagsasagawa ng mga speeches ng mga political actors. Kung may mga ganitong observations po, siyempre assess natin at kung kinakailangan ilagay doon sa aming pong internal guidelines, gagawin po natin yan. So it would be subject to review and deliberation. Ito pong MC namin po dito. Mm-hmm. Kung lalabagin yung mga internal guidelines, ano yung sanctions at saka parusa? Paano kung wala yun? Di lahat pwedeng labagin. No? So ano yung sanctions, ASEC? Yeah, gaya nga po ng nasabi ko, kapag campaign period na po, of course, we will have to defer already to the COMELEC and the local government units kasi syempre sila naman na po yung may jurisdiction on violations during the campaign period. Mm-hmm. Ma'am, ako lang po... May isa pa akong linawin medyo iba lang, yung 4Ps. Kasi I remember nung inumpisahan yan, ang isang kondisyon ng World Bank noon, the biggest outside funder, ang mag-identify ng mga beneficiary and the DSWD lang. Pero ngayon may mga nababalita na pati mga barangay captain, sila na yung nag-endorse. Ano ba yung process doon ngayon? The process now, Ma'am Ana, is still the process in the previous years na ang pag-identify sa beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ay yung paggamit doon sa DSWD listahanan or the National Household Targeting System for Poverty Reduction. That's the targeting system. So, doon lamang po natin tinutukoy. From that NHTSPR, dinedetermine natin yung kung family or yung households na merong anak na 18 years old pababa o merong pregnant women at the time of the enumeration and that they are willing to comply with the specific conditions of the program. Yan yung tinatawag natin na eligibility check routine. So, yun lamang po yung proseso para makapag-identify ng beneficiaries. Wala pong iba na tumutukoy o nag-identify. Paano, ASEC, maapektuhan yung programa ng DSWD kung halimbawa matuloy yung pagtanggal dun sa 50 billion sa 4Ps, tapos in-increase naman yung ayuda at saka AICS? Paano? Ito yung poorest of the poor itong 4Ps Ito yung mga walang trabaho. So, paano maapektuhan yung functions nyo?
kung mawawala itong 40B, 50B, tapos tumaas naman yung AKAP, yung pinamumudmod, yung ayuda, no? Again, sir, I cannot comment on that yet because we have to wait for the 2025 General Appropriations Act to be approved and issued. Okay. Okay. Ma'am, maraming salamat for joining us this afternoon. Ma'am, ako po, ang ginawa ko lang kasi it's very simple eh. I just Googled, ang ginugol ko lang Wala kang recommendation. AKAP distributed by, I Googled, tapos lumabas doon ang mga pictures and dami. press releases ng distribution distributed by so-and-so, by so-and-so, and by so-and-so. Ang dami. So, very interesting yung mga results. Also, AIX Yeah. distributed by. Tapos lalabas yung mga senador. Ibig sabihin, it's the norm, not Yes. the exceptions. Minsan ka nagpe-press release yung mga yung offices Opo, ng mga politicians. offices. Yun naman po yung lagi natin inuulit, no, that the DSWD remains apolitical and that we remain committed to our clients or to our beneficiaries na sila dapat talaga yung aming pong tinutulungan. So, kaya nga po, lagi natin ini-emphasize that all the processes that we do follow yung mga standards or yung mga guidelines na sinet natin for the implementation of these programs and services. Lahat naman po ng mga observations po ninyo, of course, this will not fall into deaf ears. Definitely, pag-uusapan ng ng pamunuan ng DSWD, so we could also improve how we deliver our services and that these concerns would be addressed. Okay. DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ma'am, thank you very much for joining us this afternoon all the way from Mindanao, where she's doing field work right now. Thank you, ma'am. Salamat. Thank you, Asek. Thank you very much. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the Storycon Friends or Storycon. And I'm Ed Lingao. With us, of course, Ami Pamintuan of the Star and Tito Raul Llamas, ang ating tagakamot ng ulo. Kumbinsido ka ba, Ami? Kumbinsido ka ba? Napakamot ng ulo. Napakamot ako kayo. Biglang may recommendations pala ako. Dami pa lang. Itutulak sa stage yung mga mayor, congressman, senador, yung kapatid ng presidente. Paano mo naman sasabihin, malis ka nga dyan? Hindi ka pwede rito. Pwede mo ba sabihin yun? Di ba? Tsaka, Gusto ko malaman. Dapat yan, anonymous reporting kasi syempre matatakot din yung mga yun. Di ba? 180 nga yung pumunta eh. Yung September 6, Kaya nga, Yung, tapos, kung ikaw regional director ka lang o provincial director ka, anong gagawin mo sa mga yun? Nanliliit. Kaya nga, baka bigla kang gawin ka, Nanliliit ka doon sa stage, eh, di ba? Nanliliit ka. Di ba? Para kang furniture doon. Tabi-tabi mo yan, no? Dito, di ba? Saka pag picture niya, sila yung nasa harap. Chugi na yung chugi yung taga-DSWD. Freezer ka agad yun. Sila yung nasa harap. Baka sabihin, pwede ba tumabi-tabi ka muna dyan? You're taking Oo nga, our sino ka ba? Liska mga muna dyan, Liska, di ba? Pakihawakan nga yung aking Amerikana. Di ba? Siyempre yung nasa gitna, yung pinaka-VIP doon eh. Di ba? Kaya paano yun? Pero ngayon ko lang nalaman, ang dami pa ng recommendation ni Ed Lingao. Hindi ko rin alam yun eh. Bigla nang paisip. Hindi, baka pag merong guidelines, siguro i-display nila ng malaki, di ba, doon? Na nababasa ng mga tao, sabihin, yun ang ginagawa niya dyan. Baka naman pwede. Yan yung classic. Meron din naman tayong eh. mga concerned citizens na pumupunta sa ganyan. Nakikita din nila. Baka naman sabihin, baka magkaroon tayo ng ganong action. Yan yung classic amin na kwan eh. Gumawa na nga ng guidelines, gusto nyo sundin pa. Ikaw talaga. Yan yung classic na kwan. Ikaw pilyo ka talaga. Hindi natin alam na may ganong guideline eh. Pag may ganyang pag nilabas yung guideline, alam ng mga tao na may ganon. Baka merong mga medyo activist-minded citizens na yun, na mag-iingay doon kapag may ganon, di ba? Meron din naman tayo mga ganong tao. I just found a memo. Matutulungan yung SWD. I found a memo. It's 24 pages long, so I still have to go through it. Pero mukhang very, very generic and very general eh. I don't think it's specific dun sa
bawal si ganun eh. As usual, bawal Kaya nasusundan daw yung suggestion mo, hindi ba? May suggestion ka na. I-finish daw nila yung kanilang mga guidelines. Okay. Anyway, teka, pasok na natin, i-reporter natin. Ang ating mojo, si Mary Mon Reyes, ay nag-cover kay Mary Jane Veloso doon sa, I think, correctional sa Mandaluyong, di ba? Yes. So, convicted trafficker Mary Jane Veloso is hoping for clemency after transfer to a Philippine prison from Indonesia. And we have Merrimon Reyes giving us updates from the Correctional Institution for Women in Mandaluyong. Merrimon, kumusta dyan? Yes, Sir Ed, Sir Ronald, and Miss Amy. So far, kanina natapos na yung booking procedure at saka medical check-up dito kay Mary Jane Veloso dahil naobserbahan din kanina na nagkaroon ng episodes ng pagsusuka o hindi magandang pakiramdam itong si Mary Jane. And that sinasabi dito dahil daw ito sa haba ng travel time, anxiousness, excitement. Pero kanina, 5:40 a.m., pagkalapag ng kanyang aeroplano sa NAIA Terminal 3, hindi nagkaroon ng pagkakataon na malapitan ng kanyang mga kamag-anak itong si Mary Jane. Pero dito sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, nagkaroon na ng oras at pagkakataon na magyakapan, na magbatian at makausap ng mga kamag-anak sila Tatay Cesar, Celia, pati yung dalawang anak ni Mary Jane Veloso na makausap siya at mahagkan. Kanina rin nagkaroon ng press con at pinag-usapan nga kung ano yung sunod na mangyayari na dito kay Mary Jane Veloso. At ang nasabi sa atin, 60 days mananatili muna siya dito sa CIW hanggang magkaroon na ng desisyon ang Department of Justice kung saan na nga ba siya sunod na kusudiang ililipat. At the same time, may 5 days na quarantine munang gagawin itong si Mary Jane. And on December 24, ipagkakaroon siya ng pagkakataon na mabisita ng kanyang mga kamag-anak. On terms of tungkol doon sa remaining pa niya na sentensya dito nga sa life imprisonment kasi commuted ito mula sa death penalty na pinarata o inano sa kanya ng Indonesia. Ang sabi dito, magbubuo daw muna ng board para pag-aralan yung magiging computation at pag-aaralan pa lahat ng may kinalaman sa kaso na nakasampa dito kay Mary Jane. Kasi yung document reports na nanggaling sa Indonesia, dumating dito sa atin na bahasa pa ang lengguwahe. So kailangan pala nila itong i-translate at lalong pag-aralan kung paano na nga ba mai-apply, kung magkakaroon ba ng chances for parole, for clemency, or for absolute... Ayaw nilang sagutin pa yan dati dahil wala pa tayong physical na access kay Merrimon. Ngayon meron na, kaya hindi na Mary siguro... Jane. Mary Jane, no? Di ba? Sorry, hindi pa pala nakukulong si Merrimon. Hindi pa. Hindi pa. Tandala nga ni dyan, sige. Kaya baka mas mabilis na yan. At sana ngayong Pasko ay maisama siya, no? Pero tinanong ko si former Senator Laila De Lima, she's a former Secretary of Justice, Yes. which is in charge of the corrections service, ano? Sabi niya sa akin, if they want clemency, kailangan mag-request muna. The formal request will go through the process na normally will take a few months. Yan ang sabi niya. It will still take a few months. Siguro parang kung ito ay gesture nga of courtesy to Indonesia, pwede na rin siguro yun na a few months na pag-iintay dahil mukhang pinag-iisipan pa rin ng Malacanang. I think yung mga pinag-usapan nating mga possible reasons na hapon, ikinikonsidera din nila. Diba? Baka may recommendation din si Ed Lingao. Mahilig naman siya mag-recommend eh. So, Ikaw talaga, video ko talaga. Pero kasi po, I see what Tammy's point is eh. Kasi also, I suppose you also don't want the president to look like he's rushing the gun just because there seems to be widespread sympathy for Mary Jane. Of course, there are also people who are pointing out na she was caught, she was convicted of a crime, although in another country. So it's not just ganun-ganun lang. pero kung gusto niyang baguhin yung narrative sa kasalukuyan niyang dilema ng presidente, baka ito yung magandang changing the topic. Changing the topic. Ikaw wala ka Baka nga makadagdag yan eh. Baka nga makadagdag yan kasi ang ginagawang issue sa kanya ng mga kalaban niya eh. He is too soft on illegal drugs. on crime, yeah, especially illegal I'm drugs. sure iniisip din nila yan eh. Pero I'm Meron sure- ganyang konsiderasyon. Yes. Because that's 2.6 kilos of heroin. Yes. Pero That's not poor man's cocaine. That's heroin. It's not marijuana. yes, pero ang naging narrative kasi dito mule. Kaya tingin ko pag magpapa-survey ang Pulse Issue at SWS, this is a popular issue. Itong ganitong klaseng clemency.
So, yun ang recommendation. Yun nga, kung yun ang emphasize nila na human trafficking issue to, and it's a problem that afflicts a lot of Filipinos who are forced to work overseas. Kung yun ang magiging emphasis, hindi ba? Mas mapapabilis siguro yung pag-release kay Mary Jane. Recommendation ko yun, hindi recommendation ni Ed Lingaw yun. Teka, Mary Mon, so may 5-day quarantine siya, kuyog na siya. Ano ba yung quarantine? Pro forma lang yun. Ikaw naman, Ed. Pro forma lang yun. I think that's a health quarantine yun eh. I think that's for prisoners, kung ipapasok ka, meron munang ganon. I think sa Mary Mon, sa hospital siya muna, di ba? Sa hospital facility muna siya eh. Miss Ami, kanina Yun ang standard doon. Yes, pero pinasilip din sa amin kanina, though may gate barrier sa amin kung saan din sunod na mananatili muna itong si Mary Jane Veloso and para lang din siyang mga kwarto. Pero sisingit ko na lang din nito na isa sa mga concern nila, especially ng kanyang mga kamag-anak, ay yung being in the same space nung kanyang recruiters na nahuli rin, na sinasabing nagtanim sa kanya or nagplanta nga nitong mga heroin. Pero ang nasabi naman kanina sa press conference, para nga hindi ma-relieve yung trauma na naramdaman ni Mary Jane Veloso dito sa kanyang mga recruiters, sisiguraduhin daw nila na hindi sila magtatagpo o magkikita habang nandito pa siya sa CIW. Pero maganda yun, magkasama sila sa isang selda ng mga recruiters niya. Hindi pagsasamahin niya. Saka convicted dyan for a different illegal recruitment case, life term. Ibang kaso yun, tatlong tao yung complainant doon. Hindi pa tapos yung kay Mary Jane. Although, meron ngayon nga mga nagko-compare, ewan ko kung ano reaction ng Malacanang, kino-compare dun sa Australia eh. Yun nga sinabi kong Bali 9, 5 lang pala yung nakauwi dahil yung 2 napatay, yung isa namatay sa cancer, at yung kaisa-isang babae, pinakawala na pala. So 5 yung Australian, pagdating nila sa Australia, last Sunday, pinakawalan kaagad sila. Siguro yung na-execute, nakatingin na sila sa mga kasama niya. Ba't hindi ako nakasama ron? Ba't na-execute ako? Yung 2. Kawawa naman. Pero yan, nasabi ng Australian government, wala daw silang usapan ng Indonesia kung ano yung gagawin dun sa 5 pag-uwi. Parang bahala na kayo. Basta walang ganon. Walang mas maano pa nga, mas specific pa nga in our case na sinabi ng minister ng Indonesia, o sige, we will defer to the Philippine government kung anong balak niyong gawin kay Mary Jane Veloso. So, yun nga lang, merong mga political considerations dito na wala dun sa Australia. Ami, may mga kuwamba ba tayo? Mga kababayan na nandun na similar cases na human trafficking? Indonesia, wala akong alam. Pero alam ko, meron tayo sa China. I think sa Brazil, ewan ko kung nandun pa ha. Death row ha, or life term also for drug trafficking. I think we have a few dozen in different countries na facing death penalty. Drug trafficking cases. Yung iba, convicted na, iba nasa death row. Talagang dito sa around Asia, makitindi mga batas sa Halimbawa, Thailand. sa drug trafficking eh. Sa Thailand, wala. At tinutuloy nila, talagang tinutuloy nila. Pero sa Indonesia, wala na akong alam na ibang Filipino or we would have heard about it already. Ang marami dyan, mostly Australians kasi dahil sa Bali. Mary Mon, mga European. Mary Mon, ingat ka dyan, huwag ka papasok sa preso hindi ka makalabas. Bumabawi. Pero one question from me. Yung concern ka rin raise about the recruiters also being there in the same space, it's a concern over safety ba? Or a concern over propriety? Ano yung concern nila? Baka may mangyaring masama? Sir Ed, it's more of a concern sa safety and dito sa health din mismo ni Mary Jane Veloso. Ayaw kasi ng kanyang mga kamag-anak na pagka nagkita raw, masasariwa. To quote, masasariwa yung naging experience niya dito sa mga recruiters. Kaya they are hoping na dito sa loob habang detained pa CIW itong si Mary Jane Veloso, hindi niya raw makikita itong mga recruiters. Kumbaga, kung ano yung health condition niya ngayon, kung okay na at magiging stable siya, manatili na lang na gano'n at hindi na maapektuhan pa ng anxiety na posible niya ulit maramdaman. It's anxiety. Okay. Baka kasi cleansing yun yung kukurutin mo sila. Kurot talaga. Oh, yung kurot. Diba? Magte-testify si Mary Jane dyan against that recruiter, di ba? Isa yun sa mga kondisyon for Indonesia
staying her execution. Yeah. Na yun na nga, dahil sinasabi ni Mary Jane, she's a human trafficking victim, magte-testify siya na yun na nga kung anong ginawa sa kanya. Ano, ilang taon? Niyang si Sir yung ang apelido niyang recruiter niya, saka si Lacanilaw. Ano, Lacanilaw yung lalaki. Ilang taon din siya nakulong. Tsaka 14. yung hirap no? Kaya, 14 years. yeah. Tapos, Marymon, wala namang seryoso doon sa kanyang pagsusuka at saka doon sa kanyang hilo? Wala namang panyon? Stress siguro. So far, Sir Ed, wala naman. At kanina rin dun sa, after ng booking process niya, sumunod naman dun ay yung medical check-up din sa kanya. And since nakausap naman natin siya after, okay naman daw ang kanyang kondisyon. And they are hoping na since may 5-day quarantine munang gagawin si Mary Jane, mas magiging stable na yung kanyang health status. Okay. Mary mo, nakita niyo ba siya? Kasi parang may mga photo na naka-handcuff. Inang Yes. later. Tama ba yon? Yes, Miss Ami. Nung pagdating niya dito, nauna muna nagkaroon ng time sila na behind closed doors kasama yung kanyang mga kamag-anak. Tapos ongoing yung press conference. After nung press con, sinamahan kami mga kawani ng media para nga masilip itong booking procedure and yung supposed facility ni Mary Jane Veloso. Doon na lang din natin nakita, though may gate na barriers pagitan namin, may steel gate, pero nakita namin doon yung muling pagyayakap or yung reuniting ng kanyang mga kamag-anak. So doon natin tinry na makausap sa malayo si Mary Jane Veloso at sinabi niya naman na ang pinakahibik niya na lang ay para daw kay Pangulong Bongbong Marcos na sana mabigyan ng araw siya ng clemency na matagal na nilang inaasam. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes. Hindi Mary Jane Reyes. Thank you. Kaya gumanti tuloy. Thank you, Marymon. Tinawag akong Ed. Si Mary mo ng correctional. Okay. Tapusin na natin ang araw na ito. Okay, thank you for joining Storycon today. Ami Pamintuan, ang bossing ng Philippine Star, and Tito Raul Llamas, ang mahilig magkamot ng ulo, ang ating resident political pundit. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.